At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si Full Manga Chapter 408. Pero bago tayo magsimula ay huwag nyo nga po sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga magsisimula kay Morena. So eto ay pinapipili na ni Morena si Borgsen dyan sa kanyang mga baraha. At ngayon, tingin-tingin ngayon dito itong si Borgsen at ang napili niya ngayon dito ay eto na ng araw na to. So itong arrow card, ang ibig sabihin nga niyan ay purpose. So now ay sa pagkakapili nga ni Borgsen sa arrow card na yan ay dito na nga nagsimula ngayon itong negotiation game ng dalawa na to. So dito ay tanong ngayon ni Morena si Borgsen na bakit itong purpose yung napili niya. So ngayon ay eto nga sabi ngayon ni Borgsen, pwede ba silang mag-usap ng casual lang nang sa ganun ay makapagsabi siya ng mga ibang bagay pa nang wala siyang parusa, nang wala siyang punishment. So dito ay sabi nga ni Morena, oo, okay lang yan para nga mag-getting to know each other muna sila. So ito ay pagkasabi ni Morena niya, biglang baling etong si Borgsen dyan sa ibang miyembro ng Healy family. Sabay bigla siyang tanong at ang sabi nga ni Borgsen dito kung yung miyembro ba ng Healy family aabot sa 50. Pero eto nga ngiti-ngiti lang dito etong dalawa. Sabay biglang sagot na dyan etong si Morena, sabi na nga dyan kay Borgsen, nice try, pero hindi sasagot yung dalawa na yan. At para sa kaalaman ni Borgsen, sa totoo nga niyan, meron pa talaga silang ibang kasama. Pero bawal na magtanong itong si Borgsen patungkol dyan. At kung gusto magtanong ni Borgsen patungkol nga dito sa Healy family, ay gamitin niya itong mga baraha. So ito ay sagot si Borgsen, sabi niya nga dyan, oo naman, kaya niya nga pinili yung purpose na baraha. Nang sa ganun, ay yun yung gamitin niyang basihan kung sasali ba siya dito sa grupo ni Morena o hindi. At ngayon, kapag hindi sumagot itong sila Morena, ay wala na sila makukuha sagot dito kay Borgsen, sabi niya ganyan. At then, ay eto nga, medyo nalungkot si Morena, sabi na nga dyan, ganun ba? Okay, sige, kung ganun ay kapag etong si Borgsen sinagot yung isang tanong ni Morena, ang kapalit nun ay pwedeng magtanong din etong si Borgsen dyan sa kanila at sasagot dyan etong si Morena. So payag naman dyan etong si Borgsen. But then ay tuloy na nga rito etong si Morena at ang sabi niya nga dito na ang kanilang purpose ay yung distraction mismo ng Kakin. At kapag na-achieve na nila etong kanilang goal na to ay ipupush naman nila yung distraction na ng buong mundo. At then ay pagkatapos niyan ay eto nga titigan lang muna dito etong dalawa. Sabay biglang react na etong si Borgsen, sabi niya nga dyan, teka lang, yun na yun hindi mo naman pinaliwanag ng gusto, sabi niya ganyan. So kung sa 100% nga raw 3% lang dyan yung sa sinabi, yung sa sinagot na ito ni Morena. So kaya ito, sabi nga ni Morena, kung ganoon parang dapat ba sabihin ko muna yung background ko, sabi niya ganyan. At then ay pagkatapos nga niyan ay eto sinabi nga dito ni Morena kung familiar ba etong si Borgsen sa term na Nisen Mono. So sagot etong si Borgsen, sabi niya nga dyan na familiar siya sa salita na yan. At ang tinutukoy ba ni Morena dito ay yung mga royalty na kung saan wala silang karapatan na manahin yung trono kagaya mo, sabi niya ganyan. So sagot etong si Morena, sabi niya nga dyan na oo, tama etong si Borgsen, yung totoong Morena ganyan siya, pero siya ay hindi nga raw siya royalty. Yung totoong Morena nandoon na nakalibing sa libingan niya, sabi niya ganyan. So referring siguro dito etong si Morena sa dating niyang pagkatao. So ngayon ay sagot dito etong si Borgsen, sabi niya nga dyan, kung ganun sino ka, sabi niya ganyan. At so dito sagot na nga dyan etong si Morena, sabi niya nga dyan, Carnival and Blasphemy. So makakatulong ba sa'yo yung clue na yan para maintindihan mo? So ito sagot si Borgsen, sabi niya nga dyan, Festival Orphans. So medyo naiintindihan ko na, sabi niya ganyan. At so dito tuloy na sa paliwanag etong si Morena at inuna niya etong Carnival. So itong Carnival ay Kakin Royal Festival nga raw yan na ginagawa isang beses sa ilang taon at ginagawa yan sa random na village lang. At doon sa village na yon pinipili yung mga villagers at yung mga napiling villagers hinahati sila sa dalawang grupo. At yung dalawang grupo na yon tinatawag yon, yung isang grupo others, yung isang grupo naman tinatawag na those who serve. At so after noon ay dito na nga magsisimula etong banquet. At then after nyan ay eto pinaliwanag naman ngayon ni Morena etong blasphemy. So itong blasphemy naman, yan yung kilos muna kung saan disrespectful para dun sa royal family ng Kakin. So mangyayari dito, kapag meron kang ginawang kalapastangan dyan sa royal family ng Kakin, automatic death penalty yan. At dating araw, bago pa itong modern era, yung magsalita ka nga raw kahit dun sa lower officials lang ng Kakin ay death penalty kagad yung parusa mo. At kahit nga raw yung tignan mo lang directly yung royal family, automatic patay ka kagad niyan. At now, kahit nga raw nandito na
na sila ngayon sa demokrasya ay kahit nga raw yung mga abortion ganyan, yung pagtetest ng genetic na may kaugnayan sa royal family, lahat yan, ang kaparusahan niyan ay death penalty. So bawal mong gawin yung mga bagay na yan dahil kalapastangan niyan para sa royal family ng Kakin. At so now, tuloy ngayon dito ni Morena, yung nanay niya nakasama dun sa nag-host ng festival o nung carnival ay namatay, 2 years old pa lang siya. At ngayon, silang mga festival orphans na tinatawag, pagkapakanak pa lang sa kanila ay agad-agad ini-slash na kagad yung mga mukha nila at then after nun, dinadala sila sa isang facility. At yung facility na yon, isang hideout yon na dun ginagawa yung human trafficking. At ang namumuno dun sa human trafficking na yon ay yung Haley family. At so now, sa facility na yon ay kinakategorize nga raw sila bilang Nissin Mono at meat. At etong si Morena, classified nga raw siya bilang meat. So now, 20 years nga raw na naging meat etong si Morena. At sa loob nga ng 20 years na yon ay napakaraming hirap nga raw yung pinagdaanan niya. Pero sa kabila noon ay natutuwa etong si Morena dahil nagawa pa rin daw niya na maging leader ng Haley family. At eto nga, tahimik-tahimik lang dyan etong si Borgsen habang nakikinig dyan sa istorya ni Morena. At yun ay pagkatapos nga nito ay tuloy ngayon dito ni Morena na habang ginagampanan niya itong kanyang role bilang meat ay dito niya nga raw na-discover yung kanyang talent. At ang ginawa niya ngayon, unti-unti hinasa niya itong kanyang talento hanggang itong kanyang talento ay maging ability niya na. At ngayon na naka-acquire na ng ability ito si Morena, ito yung nagtulak daw sa kanya para planuhin yung ikababagsak na o yung pagkasira ng buong Kakin. So now tuloy ngayon dito ni Morena na itong festival na to, yung carnival na tinatawag, ginaganap nga yan sa indefinite na taon. So ibig sabihin, wala talagang specific na taon kung kailan ginagawa yan. At silang mga festival orphans, kinakategorize nga raw sila base sa last digits ng history ng Kakin. So itong si Morena, dun daw siya sa batch 98. At now, ay 20 years nga raw yung binuno na to ni Morena para maging leader siya ng Haley family. At during nung time na yon, 7 batch na nga raw ng festival orphans yung pumasok dyan. At eto tuloy ngayon ni Morena, yung pinakalas na batch na pumasok dyan nga sa festival na yan ay nung year 20. So ito ay parang naalarma dyan. Etong si Borgsen, sabi niya nga dyan, ibig sabihin nito, naganap itong festival na to, itong carnival na to, pagkatapos ng celebration para sa demokrasya dyan sa Kakin. So ibig sabihin, dapat itong festival na to, dapat hindi na yan nag-i-exist, dapat din na yan ginagawa ng royal family kasi nga, pumasok na sila sa demokrasya. Pero eto, nagtutuloy-tuloy pa rin pala sila. So kaya nga eto, sabi ngayon ni Morena, naiintindihan na ba ni Borgsen kung ano yung nangyayari sa Kakin? Walang pagbabago dyan sa Kakin, ganun pa rin daw. Tuloy-tuloy pa rin sila sa masamang practices na ginagawa nila. Kaya nga, eto yung dahilan ni Morena kaya gusto niyang pabagsakin etong buong Kakin Empire. So dito tahimik na itong si Borgsen at parang malungkot na nga siya dyan. Pero tuloy pa ngayon ito ni Morena, para ma-achieve niya nga raw yung kanyang goal ay kinakailangan niya ng mga kakampi na kung saan nagtataglay ng special ability. At sa lahat nga raw ng mga kasamahan niya rito, itong si Borgsen yung may pinakamahalagang role na gagampanan. So kaya niya nga raw nire-recruit itong si Borgsen na sumali sa kanyang grupo. Pero eto nga, biglang tanong si Borgsen, sabi niya nga dyan, bakit siya yung napili nito ni Morena? So sagot, itong si Morena, sabi niya nga dyan na pasensya na pero hindi niya masasagot yung katanungan na yan ni Borgsen. At kung gusto magpatuloy nito ni Borgsen sa pag-usap sa kanya, pumili muna siya dito sa mga baraha. At din ay pagkatapos nga niyan ay eto nga kinuha na ng isang miyembro ng Haley family yung baraha ni Borgsen at shuffle niya ngayon yan. At so dito sabi ngayon ni Morena, sige pili na etong si Borgsen sa mga nakataob na baraha dyan. At then ay eto nga pili ngayon dyan etong si Borgsen at pagbukas na ngayon ng baraha ay labas ngayon etong Joker. So dito sa loob-loob ni Borgsen na parang di niya naman magagamit etong Joker kasi it's either yes nga yan or no. So ngayon ay wala pang pakinabang yan para dito kay Borgsen. So kaya ito, sabi ngayon ni Morena, sige kung hindi naman yan gagamitin ni Borgsen, ilagay na nila yan sa graveyard. So ito, pagkatapos nga nilang ilagay sa graveyard etong Joker ay biglang turo-turo ngayon ni Borgsen yung card ni Morena. At ang napili niya nga rito ay etong power card na ni Morena. So dito natutuwa nga etong si Morena at ang sabi niya nga dyan na nakakatuwa kasi tinatanong na siya ni Borgsen gamit etong mga baraha. So now, tanong ngayon ni Morena itong si Borgsen kung may alam ba siya
patungkol sa Nen. So sagot, etong si Borgsen sabi niya nga dyan na alam niya naman yan, may naririnig siya patungkol dyan, pero di niya sure kung accurate ba yung mga infong nakuha niya patungkol sa Nen. At tuloy pa ngayon ito ni Borgsen na yung Nen powers na yan parang ano yan psychic abilities ba yan, sabi niya ganyan. At balita niya, yan yung ginagamit dito sa Succession War. At so dito ngiti itong si Morena, sabi niya nga dyan na generally understanding ay tama naman yung sinasabi dito ni Borgsen. At ito nga, paliwanag na ngayon ni Morena yung patungkol sa Nen powers. At sabi nga dito ni Morena, yung Nen powers nakukuha yan kapag nag-undergo ka sa matindi at saka sa mahabang training. Pero may mga Nen abilities na kayang i-awaken ka agad yung Nen ability ng isang tao kahit na wala silang ginagawa na training. At doon pasok itong ability ni Morena. So ngayon, tanong ni Borgsen, sige, ano ba yung specific na kapangyarihan o ability mo? So sagot, etong si Morena, sabi niya nga dyan na yung kanyang ability ay kaya niyang i-awaken yung Nen ng isang tao at bigyan ng kapangyarihan yun kung pareha sila ng goal. At ito nga, paliwanag ngayon dito ni Morena, ganito yan. Itong si Morena, siya yung parent at meron siyang children at yung children niya hanggang 22 lang yung limit nun. So hanggang 22 members lang yung children ni Morena. At so now ganito, since na pareha sila ng goal ng mga children niya, kaya pwede niya lang i-awaken yung Nen ability ng mga children niya na yon. At kapag yung children niya ay naka-accumulate na nakakuha na ng certain points, ay pwede na nga rin silang gumawa ngayon o maghanap ngayon ng sarili nilang children na hanggang 22 nga lang din yung limit. Pero ganito ang tanong, paano makakuha ng puntos dyan itong mga children ni Morena? So ang sagot dito, kailangan pumatay ng mga children ni Morena hanggang sa maabot nila yung certain points na kung saan pwede na rin silang gumawa o kumuha nga ng mga childrens nila. So kumbaga sabi nga rito ni Morena, ganyan yung ability niya, parang pyramid scheme kasi nga parami sila ng pyramid dyan At so ayan, dito ay kinikinig lang itong si Borgsen, pero maya pa ay tanong na nga siya, sabi niya nga dyan kay Morena na ibig sabihin ba nito lahat kayo gusto nyong pabagsakin ay ang Kakin Empire? Pero eto, habang nagtatanong dyan etong si Borgsen, sa isip-isip niya na ang pangit talaga sa pakiramdam kapag yung araw-araw na usual mong ginagawa biglang mababago na lang dahil sa matinding ambisyon ng kung sino lang. At ang tuloy ngayon dito ni Borgsen, sa totoo niyan, wala naman talaga siyang pakialam sa Kakin Empire o kaya sa seguridad niyan. Kasi nga, ang gusto niya nga lang yung mabuhay lang sana ng normal. Pero neto nga nung tumanda-tanda na siya at medyo naiintindihan niya na kung ano yung nangyayari sa paligid niya, nakita niya na lang yung sarili niya ay nasa military na siya. So ibig sabihin, parang ayaw ni Borgsen na maging militar siya. At ang gusto nga lang daw dito ni Borgsen, maging ano lang siya, office girl ganyan. Yung simple lang, normal lang na tao. Pero eto nga, since na militar na siya at no choice na nga siya dyan, kaya parang biglang dami niya ng responsibility. Tapos idagdag pang araw itong declaration dyan ni Beyond Netero na gusto niyang dalhin yung sangkatauhan dun sa Dark Continent. So ngayon, mas gumulo pa raw, sabing ganyan ni Borgsen. At then, ay pagkatapos nga niya na eto, salita na etong si Morena, sabi niya nga rito na yung isang bagay na nagbubuklod-buklod sa kanila bilang isang grupo ay ayun yung kanilang purpose sa pagpatay. Pero eto nga, habang nakikinig dyan etong si Borgsen, sabi niya nga dyan na naiintindihan niya naman kung saan ang galing etong si Morena at nakikisimpatya siya sa background neto ni Morena kasi nga talagang pangit yung nangyari sa past ni Morena. Pero ganun pa man rin, kung etong si Borgsen nga raw meron siyang gustong mawala sa buhay niya, ay hindi pa rin napipiliin yung murder yung pumatay. At eto, tuloy ngayon ni Borgsen na salamat nga raw dito kay Morena dahil sa nagiging honest talaga siya. Pero ganun pa man rin ay hindi raw makikisimpatya etong si Borgsen dyan sa goal at sa gustong mangyari ni Morena at gagamitin niya itong mga info na sinasabi sa kanya ni Morena para maiwasan itong kaguluhan. At so ngayon, tanong ngayon ni Borgsen si Morena, sabi niya nga dyan, paano malalaman ni Morena na importante yung kanyang role hindi pa naman nga na-awakened yung kanyang Nen ability. So may tinatago raw ba etong si Morena sa kanya? So sagot, etong si Morena, sabi niya nga dyan kay Borgsen, specialist etong si Borgsen. So now, ay dito nga sinabi ngayon ni Morena na merong 6 na kategorya etong Nen. At etong si Borgsen, dun nga siya bumabagsak sa rear ng mga specialist. At so dito sabi ngayon ni Morena na meron nga siyang kasamahan na enhancer. So referring dito kay Dogman. At etong kasamahan niya ng araw na to, talagang in-enhance niya yung kanyang sense of smell hanggang sa umabot na siya dun sa level na kung
kung saan naaamoy niya na yung aura ng isang tao kahit pa hindi na-awaken yung Nen ability nun. So ibig sabihin, etong si Dogman nade-determine niya kung saan ka babagsak na Nen category kahit na hindi ka pa na-awaken. At then, ay pagkatapos nga niya, ay eto sabi nga ni Morena, ay ni-research niya naman yung patungkol dyan. At sabi niya nga, sa 3,000 tao, isa doon specialist. So kaya naman, dito kay Black Whale, sa tingin niya, ay meron dyan mga 60 o 50 tao na specialist. At so kaya dito sabi nga ni Morena na ideally, gusto nilang makakita ng isang kakampi na specialist na kung saan parehas nga sila ng goal. At pagdating sa bagay na yan, ay hindi na raw importante kung si Borgsen yan o ibang tao. At nung mga makailan nga lang daw, itong si Dogman, naka-encounter na siya, nakakita na siya ng ibang specialist pa. At kasama ng araw dito, itong si Krollo ngayon. So ayun, ay dito makikita natin na hinanap nga nito ni Dogman itong si Krollo ulit. So most probably ay ire-recruit ng Haley family dyan itong si Krollo. But then ay eto nga salita si Borgsen, sabi niya nga dyan na gusto niya pang malaman yung patungkol dyan sa mga specialist na yan. At saka gusto niyang malaman kung ano yung ibibigay na kapangyarihan sa kanya ni Morena if ever na sumali siya dito sa grupo niya. Pero eto nga, parang sama lang ang tingin dito ni Morena dyan kay Borgsen. At then ay eto nga salita na itong si Morena, sabi niya nga dyan ay parang related din sa yes or no itong tanong dyan ni Borgsen. Pero sige, papaliwanag niya daw muna dito kay Borgsen ng konti yung specialist saka yung ibang na kategorya. So dito sabi nga ni Morena na kapag ikaw ay isang transmuter, mahihirapan ka na masterin yung ibang kategorya katulad kunyari sa enhancer, ganyan, kasi nga may limit saka may restriction. Pero kapag ikaw ay specialist, walang ganyang limitation, walang restriction. So ibig sabihin kahit anong kategorya pwede mong ma-master. Pero ang problema kasi dito, usually yung mga specialist, di raw nila alam na specialist sila. Kaya ang nangyayari ay namamaster nila yung maling kategorya na later on, eto yung napanghihinayangan nila. So kaya nga, kung sa umpisa pa lang alam mo na ikaw ay isang specialist, ay pwede ka na nga raw makapag-focus at malalaman mo na kung saang kategorya yung gusto mong masterin talaga. At dahil dito, ay talagang pwede kang lumakas ng husto. At so dito sabi ngayon ni Morena na siya isang specialist nga rin at kaya niyang i-enhance o i-improve ba yung Nen technique ng isang tao base sa kanilang point system nga at kung ito ay kakampi nga nila. So ito sabi nga ni Morena, meron nga raw siya sanang i-request dito kay Borgsen base nga sa kanyang Nen ability, pero hindi niya pa nga masabi kay Borgsen yan dahil hindi pa naman pumapayag etong si Borgsen na maging kakampi niya. At then ay pagkatapos nga nito ay ito nga sabi ngayon ni Morena, tuloy na ulit sila dyan sa paglalaro at eto kuha na ngayon ng membro ng Haley family yung barahan ni Borgsen. So shuffle ulit siya dyan at then eto nga lapag niya na ulit etong mga nakataob na baraha dyan. At so dito pili na etong si Borgsen sa baraha at ang napili niya ngayon dito etong yes card. So kaya naman dahil dyan ay eto na disappoint na etong si Morena. So napatakip na siya dyan ng bibig kasi nga sabi niya nga rito ang usapan nila etong si Borgsen magdi-decide lang siya kung sasali siya dyan sa Haley family kapag yung isang barahang natitira sa kanya ay yes or no na lang. Pero eto nga sa pangatlong bunot ni Borgsen na bunot niya kaagad etong yes card. So ibig sabihin hindi na mare-recruit nila Morena etong si Borgsen. So dito ay parang nalungkot nga rin etong mga mukha ng ibang miyembro ng Haley family. So kaya nga dito sa loob-loob ni Borgsen sabi niya nga dyan nalungkot rin etong mga kasamahan ni Morena. So ibig sabihin talagang hindi sila nandadaya dito. So kasi kung matatandaan ninyo ay kapag etong yes card yung natira dyan sa barahan ni Borgsen, wala siyang magagawa kung di sumali dyan sa grupo ni Morena. Pero yun nga din nangyari kasi nga pangatlong bunot pa lang lumabas na yung yes card. So kaya naman dito sabi ni Morena kahit nalulungkot siya na ibibigay niya yung best niya hanggang sa matapos nga sila dito. So ngayon tanong niya itong si Borgsen, sabi niya nga dyan, di ba may malaking pagkakaiba sa pagitan ng X card at saka nitong no card? So gusto mo bang malaman? Sabi niya ganyan. So sagot itong si Borgsen sabi niya nga dyan na yes. At then ay after nga nito ay paliwanag na ngayon ni Morena yung pagkakaiba sa X card at saka nga dito sa no card. At so dito sabi nga ni Morena kung itong no card yung natira dyan sa baraha nga ni Borgsen, ang ibig sabihin nito ay talagang hindi sasali itong si Borgsen dyan sa grupo ni Morena, which is yun naman talaga yung expected nila. Pero since nga na marami nang nalalaman itong si Borgsen patungkol dito sa Haley family at saka sa kanyang ability, kaya wag isipin ito ni Borgsen na makakaalis siya dyan nang walang consequences. At eto nga tuloy pa nga dito ni Morena, para sa kanilang Haley family yung mga tao ay mga numbers lang yan na kailangan nga
nila para mag-level up sila o para mas lumakas pa sila. So ang ibig sabihin lang ni Morena dito ay kapag hindi ka nga miyembro ng Healy family, ang tingin lang nila sa'yo ay isang numero lang na kailangan nga nila para mas lumakas pa sila para mag-level up sila. So grabe, ibig sabihin hindi pwedeng no card yung matira dyan sa barahan ni Borgsen kasi nga papatayin lang siya ng Healy family dahil marami na nga siyang nalalaman. Pero dito nga tuloy ngayon ni Morena sa kabilang banda naman, kung X card yung matira sa barahan ni Borgsen na ang ibig sabihin nito ay may invalid o mawawala ng visa itong laro nila, ang gagawin nila Morena dyan ay kakalimutan na lang nila na nangyari itong laro na to. So sabi nga dito ni Morena, hindi naman ibig sabihin nito na buburahin nila yung memorya ni Borgsen. Kung hindi ang gagawin nila, magtitiwala sila dito kay Borgsen na hindi ipagkakalat na nangyari nga itong kanilang usapan at itong card game na to. At saka isa pa, tuloy pa ni Morena na gagawin nila lahat ng best nila para wag na nga raw ma-encounter itong si Borgsen ulit at pati wag nang idamay pati yung mga kasamahan nga o yung mga nakapaligid dyan kay Borgsen. At then ay dito tanong ni Borgsen si Morena na yung X card parang wala namang benefit dito yan kay Morena. So bakit kasama pa yan sa laro nila? So sagot, etong si Morena sabi na nga dyan buti na tanong ni Borgsen. At eto paliwanag ngayon ni Morena, high risk, high reward at napaka-importante nga yan sa NIN. At sabi nga dito ni Morena, etong X card ay pwede nga nitong i-invalid yung laro nila, which is napaka high risk niyan para dito kay Morena. Pero kapag napagtagumpayan niya yan ay lalakas yung kanyang ability at magagawa niyang masuportahan pa ng maigi yung kanyang mga anak o yung kanyang mga kasamahan. Pero at the same time ay ganun din daw yan para dun sa mga sumali sa grupo nila. Kasi diba yung mga nire-recruit nila, iniisip nila kapag nag-no sila ay mamamatay sila, papatayin lang sila nito ng Healy family. Pero kapag napagtagumpayan nga raw nila yung risk na yon ay mag-grow daw yung kanilang samahan at mag-grow din yung kanilang lakas. So ibig sabihin nito, kapag nag-join yung mga natatakot na sumali dyan sa Healy family, mas lalakas yung kanilang ability. At so dito ay tinginan ngayon tahimik lang etong dalawa at then ay eto nga sabi ngayon ni Morena na sige, tuloy na sila sa paglalaro at bunot na ngayon dyan etong si Borgsen sa barahan niya. So ito 3 barahan na lang yung natitira dito kay Borgsen at din ay pagkatapos nga niya ay eto X card yung nabunot dito ni Borgsen. So dito sabi nga ni Borgsen ibig sabihin no card na lang sa return card yung natitira sa kanya. At eto nga habang umiinit na etong card game ni Morena at saka nga ni Borgsen ay biglang nag-declare dito etong si Black Whale. Bigla siya nag-alarm at sinabi na martial na sila ngayon dito kay Black Whale. So ito hindi nga raw to drill, talagang martial sila dito na kay Black Whale. So ayan, biglang kagulo na ngayon dito sa loob ni Black Whale at malamang niya ay etong si Prince Benjamin yung nag-declare niyan. Kasi ayan yung gustong mangyari nga ng grupo ni Prince Benjamin, yung mag-declare ng martial law dyan kay Black Whale lang sa ganun ay makontrol niya nga yung sitwasyon dyan at para magawa niya yung mga gusto niyang mangyari. At then ay after nga niyan, nisyan guys, so hanggang dito lang etong si Full Manga chapter 408 natin. So grabe, sobrang daming usap sa kahaba ng usapan dito ni Morena sa ni Borgsen. So hintay-hintay lang para sa kasunod na chapter nito. Pero ayan, ay habang naghihintay kayo guys, ay re-upload ko lang muna yung mga nauna-unang na chapter na to ni Dark Continent Expedition natin. So para to dun sa mga bago na nagsisimula pa lang para mas maintindihan nila na maayos kung ano na yung nagaganap nga dito sa current situation kay Hunter natin pati sa mga susunod na chapter na lalabas. So yun lang naman at ulit guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay Hunter natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.